92nd weekly recap ni Mayor Vico Soto. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you din po sa lahat ng mga OFW na patuloy na sumusubaybay sa ating munting channel. Muli, maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, last week as in buong linggo or buong isang linggo ay talagang tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Kung bumuhos talagang akala mo galit na galit ang langit sa lakas nito. At ilang bagyo din ang naranasan ng ating bansa kung kaya marami sa mga kababayan natin ang lubhang naapektuhan dulot ng baha, lalo na sa mabababang lugar dito sa Kamaynilaan. So yun nga po mga kaparokya, sa 92nd weekly recap ni Mayor Vico Soto ay pinagmalaki nito ang improvement ng lungsod when it comes to flooding. And pinasalamatan din nito yung mga taong tumulong sa mga naapektuhan ng baha. So tara ating pakinggan or panoorin ang 92nd video ni Mayor Vico Soto. What a week mga pasigenyo, katapos ng flag racing ay bigla nang umulan. Martes na itala sa pamamagitan ng ating rain gauge sa Barangay Kanyugan, highest one-day rainfall ever recorded in Pasig history, 485 millimeters. Marami pa rin pasigenyo na apektuhan, more sa 27 evacuation sites. Sa ganitong sitwasyon, mahirap sabihin na may good news, pero kita natin na may mga improvements. Isipin natin, record level of rainfall, pero yung sitwasyon natin hindi kasing grabe kung ikukumpara sa mga nagdaang habagat at bagyo noon. And we expect the situation to get even better in the coming years. Una, dahil sa flood control project sa ating lungsod. Sa Marikina River, lalo na para sa Barangay Sandola, ng revetment wall ng nasyonal, ang counterpart natin dito, yung housing project sa Tawiran para sa mga na-displace dahil sa proyekto. Sa boundary natin ng Santa Lucia, sa Cainta, Bully Creek, medyo nagka-problema lang po rito, pero di ko muna i-detalye dito para bigyan sila ng pagkakataon para sumagot. Pangalawang dahilan kung bakit optimistic ako ay sa kauna-unahang pagkakataon magkakaroon tayo ng comprehensive flood control and drainage master plan na para hindi na maulit yung mga pagkakamali at pagkukulang noong nakaraan. Hindi na dapat magkaroon ng drainage na mali ang elevation o sawa yung bago, magkakaproblema dun sa luma, national and local projects na hindi nagtutugma. Mahirap ipangako ang flood-free ng mga bagay na hindi natin kontrolado gaya ng taas ng pero patuloy nating gagawin ang lahat ng ating makakaya. Maraming salamat sa ating mahigit 3,000 empleyado na pumasok sa ating incident management team sa mga barangay, NGOs na nagtrabaho tumulong sa panahon ng habagat. Ito po ang ating 92nd weekly recap. So yun nga mga kaparokya, magiting din talagang maituturing ang ginawa ni Mayor Vico Soto nung time na talagang tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan last week. Halos di din matulog, masigurado lang nito na nasa maayos ang kanyang constituent. At bago pa ang bagyo mga kaparokya, talagang handa na ang tent para sa mga evacuees. Kaya hindi din talaga matatawaran ang dedikasyon nito makatulong sa kanyang mamamayan. Actually, ayon din sa mga katrabaho ko na taga Pasig. Before kasi mga kaparokya, dyan ang office ko sa Philippine Vending Corporation sa Bagong Ilog. Kung dati daw ay binabaha sila, ngayon ay hindi na. Malaki daw talaga ang improvement ng Pasig pagdating sa pagbaha. Tulad ng nireport ni Mayor Vico Soto. Ang maganda pa dito mga kaparokya, marunong maka-appreciate si Mayor Vico Soto ng mga taong tumulong nung panahon ng sakuna, nung panahon ng bagyo. Mga staff, volunteers, NGOs at marami pang iba. Masarap sa pakiramdam mga kaparokya na kinikilala or kilalanin ang contribution mo, yung mga nagawa mo, lalo na isang Mayor Vico Soto, yung magpapasalamat sa iyo. Marami tayong videos na nakita na talagang tutok si Mayor Vico Soto sa nangyayari sa kanyang lungsod dahil nga sa tuloy-tuloy na ulan. Makikita mo na talagang nag-aalala siya sa mga mamamayan niya. Talagang personal niyang pinuntahan yung mga lugar na naapektuhan ng baha. Makasiguro lang na nasa maayos silang kalagayan. Yan yung maganda kay Mayor Vico Soto mga kaparokya. Hindi pa man nangyayari ay pinaghahandaan na. At totoo mga kaparokya, malaki po talaga ang naging improvement ng Pasig. Kung dati mga kaparokya ay onting buhos lang ng ulan nung time na nasa office pa ako noon, talagang mahirap na pumasok sa office nung panahon nang hindi pa ito ang alkalde ng lungsod.
mabilis magbaha sa Pasig noong araw mga kaparokya. That was 2016 to 2018 nung nagtrabaho ako sa lungsod po ng Pasig. At pahirapan po talaga pag malakas po ang buhos ng ulan. Gawa po ng mabilis ang pagbaha. Kaya malaki po talaga ang in-improve ng Pasig mula nang maging alkalde si Mayor Vico Soto. Dahil sa ginagawa nitong mga kalye, inaayos nito ang kalye, ang paglilinis ng mga drainage. Ang laking bagay para makaiwas sa dulot ng baha. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo sa 90-second recap or weekly recap ni Mayor Vico Soto? Paki-comment naman po ang opinion regarding po dito. So magpapaalam na po ako sa inyo mga parokya, magsiingat po tayo. Thank you and God bless.